rekomendasyon ng World Health Organization kung paano malulunasan at mapipigilan ang pagkalat ng monkeypox. Sabi ng WHO, hindi na kailangang i-isolate ang mga pasyenteng may mild mpox. Pwede pa rin silang lumabas ng bahay basta natatakpan ang kanilang mga butlig at nakasuot sila ng medical mask. Pwede rin daw magpasuso pa rin ng baby ang mga nanay na may mpox basta limitado pa rin ang direct contact. Para naman sa mga doktor at nurse, dapat laging naka-gloves, medical gown, mask at may proteksyon sa mata kapag may inaalaga ang may mpox. Mas mainam din daw kung may respirator sa mga kwarto na hindi masyadong ventilated. Tatlong menor de edad sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang nagpositibo sa mpox. 2 lalaki at 1 babae na pawang 15 anyos ang kumpirmadong tinamaan ng virus. Lahat sila hindi magkakakilala at walang travel history. Kaugnay niyan, makakausap natin si John Michael Kelvin Adriano, ang Disease Surveillance Coordinator ng City Health Office ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Miss Cheryl Cosim, and sa mga viewers po. Salamat po sa oras. Kailan at paano unang na-detect itong kaso ng mpox dyan po sa inyong probinsya? Yung unang case po namin, around March po ng third week, may nagpa-check up sa amin, bata, may mga rashes. And sa aming nung nakita namin siya, nagsuspect na kagad kami po ng na baka po pwedeng mpox to kasi iba yung nakita naming rashes niya kumpara sa iba namin nakikita na chickenpox. Alright. It's matagal na ho, mga 2 buwan na, mahigit. Ano? Yes po. Magmula nung na-detect ito, naka-recover na siya. Yes po. Actually, yung 3 cases po na yon is recovered na po nung last month pa po. Okay. Pero pare-pareho po bang 3rd week ito nalaman? Yung sumunod na case po is nung April. Tapos yung isa rin po sumunod na linggo. Naman po, ganun din. Actually, nung nakita po namin sila is tuyo na rin po yung kanilang mga rashes po. And sa kanilang mga bahay po, wala naman po silang mga nahawa sa mga kasama. Yung mga pasyente, pawang 15 anyos, may idea ho ba tayo kung paano sila nahawa, gayong wala silang travel history at hindi rin naman sila magkakakilala? Yun nga po yung aming inaalam sa ngayon. Actually, wala pa po kasi kaming nakikita na nahawahan nila. Di namin ma-distinguish po kung mayroon ng local po dito. Hanggang sa ngayon po, inaalam pa po namin. May mga binabantayan pa po tayong mga suspect case na 5. Sana po magkaroon na kagad ng resulta po. Pag ganun ba, gaano ba katagal lumalabas yung resulta? Ano yung proseso ng pagtetest para ma-confirm or malaman kung mpox nga po ito? Dito po sa amin, kumukuha po kami ng sample po nung kanilang scab o yung mga Dun sa butlig? Yes po, natuyong po sa rashes nila and pinapadala po namin sa RITM yun. Siguro po sa dami rin po na pinaprocess po ng RITM is nalilate po ngayon yung padala po ng resulta po. Kaya nung dumating po sa amin yung resulta is recovered na po sila pero ina-advise po namin lahat ng mga suspect case na i-isolate muna nila yung sarili nila at may mga magmo-monitor po sa kanila. Sabi nyo nga po recovered na, how long did it take bago na ibalik po sa inyo yung resulta mula sa RITM? Mga siguro po 21 o 3 weeks po bago namin natanggap yung result po nung pinatest po namin nung unang case. Ayun na nga, recovered na nga yun. Pero Yes po. since ganito po yung sistema, ganito katagal bago makuha yung resulta,
paano po yung approach or ginagawa ng local government para ina-isolate na lang muna agad kahit hindi pa confirmed? Yes po, katulad din po ng sa COVID natin dati, Mm. ina-advisean po namin sila na once po na nagkaroon sila ng simptomas, is mag-isolate po muna sila. And then, yung katulad din po ng mga kanilang mga close contact, kung sakaling magkakaroon sila ng mga symptoms, ipagbigay alam po agad sa amin o tumawag sa aming hotline, itetest po namin sila ng libre. And yun po, araw-araw po namin din silang imo-monitor. Sabi niyo may minomonitor pa kayong 5 suspected cases. Yes po. Ito As po, of go Opo, ahead, sir. as of today po, as of kahapon po, may 5 po kaming suspect cases. And lahat po 'yon is na test naman na po. Hinihintay na lang po namin yung resulta. Ulit yung resulta. Connected po ba sila doon sa 3 naunang na kumpirmang kaso? Yun nga po Miss Cheryl, hiwa-hiwalay po yung kaso, magkakaibang barangay. Kung titingnan po natin yung geographical area po ng kanilang mga magkakalayo po talaga sila ng mga barangay. Maging ito pong 5 pinagsususpetsahan na posibleng Mpox. Yes po. Sila din po ba ay mga teenagers? Mga below 15 years old din po. Alright. So, ngayon po ay yung itsura, kumbaga, pinagsususpetsahan dahil yung itsura ng kanilang mga butlig sa katawan. Yes po. Yun po yung napansin namin sa unang 3 mga kaso namin, yung appearance po nila is halos magkakamuka. Yung 5 inoobserbahan namin is parang ganun din po yung mga appearance. Kaya po medyo po kami, baka nga mag-positive po ulit yung 5, pero wag naman po sana. Though what we have here sa bansa po ay mild na variant, kamusta po naman yung monitoring sa kanilang 5? Mayroon po bang may lagnat, may maseryoso, or they're pretty okay naman po? Sa pagkakita po namin, actually po araw-araw talaga tinitingnan po namin sila. Sa loob po ng 3 araw, wala na po halos symptoms po yung mga nakaraan. Ito rin pong 5 na binabantayan namin is wala na rin po halos silang symptoms, kundi yung mga rashes na lang po, saka yung mga sugat-sugat na dala po ng rashes. Siguro po, na lamang po ang ating paalala, mensahe lalo na po medyo marami-rami, makukonsider na marami na kaso po yan dyan sa Cabanatuan. Opo. Para po sa lahat, kung sakali po na makakaramdam kayo ng simptomas, una-una po wag po kayo matakot. Pangalawa po, magsabi agad po kayo sa local health authority niyo po para po matest kayo at mabigyan din po ng mga advice yung mga kasama niyo sa bahay o mga nakasalamuhan niyo para po mabigyan agad sila ng unang lunas at maitest po sila. Maraming salamat, John Adriano ng City Health Office ng Cabanatuan, Nueva Ecija.